Hi guys! Ngayong araw ay nandito ako sa aking barangay na Sinilangan, ang aking hometown dito sa Lopez, Quezon, ang barangay Tukalin, Lopez, Quezon. At ito ay ang isa sa pinupuntahan at pinapasyanan nila dito sa aming lugar. Ito ay ang Lolo Cardos Farm na matatagpuan nga dito sa barangay Tukalin ng Lopez, Quezon. Ayan guys, tignan nyo ang view dito. Yung nakikita nyo dyan, yun yung tinatawag naming dagat-dagatan. O kumbaga ay sa iba, lake. Yan, lake yan guys. Diyan hinuhuli yung mga isda na mga tilapia, mga dalag, ganyan, mga hito. Marami diyang nakukuhang mga pagkain na lamang lake. At ito naman nga yung alamat ng barangay namin. Ayan o. Hindi ko na mabasa sa inyo. Hindi ko na babasahin pa kasi ang haba. At ito yung lugar. Ipapakita ko sa inyo guys. Ayan. 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 I love Tukalin. Ayan. Diyan may mga kubo dyan guys. Ayan. Oh. Mga kubo na nakatayo dyan. At nandyan yung mga kagamitan ng una. Yung tapayan na tinatawag. At napakaganda talaga ng view dyan. Kasi nakikita nga yung aming dagat-dagatan. Dito naman sa side na to, ayan, bababa tayo dito. Para makita pa natin yung ibang view dito sa may gilid. O meron ditong duyan. Ayan ngayon. Nagduyan ako, parang bumalik sa pagkabata, 'di ba? Ang saya lang kapag ganito yung peaceful yung paligid. Tapos maganda yung tanawin. Tapos may mga ganito, talagang ikaw ay mapapa try sa mga ganyang tulad ng pagduduyan. Nako, pasensya na kayo, ang boses ko ako'y sinisipon. At talagang minsan ay sumisikip yung ilong ko. Ayan guys, ang sarap magduyan dito. Tapos yung hangin, ma-press ko siya sa katawan. Buti nga yung oras na yan ay hindi masyadong mainit. Kumbaga ay makulimlim yung panahon. Cloudy. Kaya naman hindi kami masyadong nainitan dyan. Ayan, at ito naman yung pabalik na kami sa aking lugar kasi diyan sa lugar na yan guys ay wala na kaming bahay pero andyan pa yung kapatid ko. Doon na pauwi na kami. Yan yung way pabalik sa aming lugar dati, sa aming may bahay dati. May bahay kami dati dyan. Pero ang nandun na lang ay yung kapatid ko. Doon kami tumuloy, doon kami natulog. Yan, ito guys yung way papunta doon. Nung panahon namin, kukunti pa yung bahay dito sa parting to, sa babang to. Halos mabibilang mo lang. Pero ngayon, ang dami-dami na palang bahay, kaya nagulat ako. Ngayon lang uli, sa tagal ng panahon, ngayon lang uli ako nakapunta dito sa parting to na tinatawag itong ibaba. Ibabang Tukalin. Ayan, nagulat nga ako guys sa laki ng pagbabago. Dati wala itong kalsada na to, wala yan. Puro putik lang ang daraanan namin dyan kapag umuulan. Kapag maulan ang panahon. Pero ngayon, abot na siya ng sasakyan, abot na siya ng kahit na anong uri ng sasakyan ay pwede. Hanggang doon sa kaibabaan mula doon sa may lugar namin nga dati. Ayan naman ay nakita guys ako dito na miracle fruit. Ang daming bunga ang lalaki. Ayan na nga ako, meron na rin palang ganyan dyan sa Quezon. Dati doon ko lang yan nakikita, doon sa Laguna, doon sa amin marami din yan. Ayan guys, sa mga dinaraanan namin, ayan nga, may mga tanim-tanim sila dyan, Ang ganda ng mga tanim nila dyan. Ayan, Kaya nga, ko, sabi ko, ang dami pa ng tanim na dito. Ayan, Ayan, tuloy-tuloy lang kami dyan, guys, ng paglalakad. Yan nga yung way papunta doon sa dati naming bahay dito, na napakatagal na.
Tagal na kaming wala dito eh. Dati may bahay pa dito yung mga magulang ko, kaso nung tumanda sila, nagkasakit. Ayun, wala na rin, nawala rin yung bahay at yung tatay ko ay namatay na rin. Kaya naman yung nanay ko na lang ay kinuha namin, isinama namin dito sa Laguna at nandun sa kapatid ko sa Liliw, Laguna, siyang nag-aalaga sa aking nanay. Tapos pinupunta-puntahan ko na lamang. At yan guys, ito yung lugar kung saan sa gilid ng mga taniman ng palay. Ayan yun. Tapos sa dulo doon, sa kabila, yun yung tinatawag naming pulo. Yung pulo na yun, may mga nakatira pa rin doon guys na tao, may mga bahay pa rin yun, yung sa kabila na yun. May mga bahay-bahay pa rin yan. Sa tabi ng dagat-dagatan, na tawag namin. Alam nyo guys, pag may bagyo dito, yung malakas ang bagyo, yung tubig na yan, umaabot yan hanggang dito. Sa aming gilid na to na may nilalakaran. Umaabot yan tubig na yan. Kaya yung mga residente daw sa pulo na yon na tinuro ko, kapag sila ay may bagyo, sila ay nag-i-evacuate na, doon sila pumupunta sa barangay hall habang may bagyo. At mamaya ay madaraanan natin yon, yung barangay hall na yon. Ituturo ko sa inyo. At ito naman yung malapit na to doon sa may aming tinirihan. At ito nga, nakita ko itong poso na ito. Itong poso na ito ay dito ako dati nagliligo, naglalaba. Nung ako ay tumira dito, nung bago pa lang, nung bumalik kasi ako dito nung anak ko na yung aking panganay. Dito muna kami nagstay ng siguro mga buwan lang naman. Dito kami naliligo nung anak ko, saka naliligo si Icy nung baby pa siya. Siguro mga 1 year old pa lang siya noon. Yon, dito. Mga ilang buwan lang naman kami, tapos umalis na rin kami diyan. Nag-rent kami doon sa mismong bayan. Kasi nga nung panahon na yun ay hindi pa ganito dito, wala pang kalsada. Yung daan dito ay maputik talaga, saka malayo. So lalakarin mo pa pag uuwi ka pupunta ka ng bayan. Lalakarin ka ng malayo bago ka makasakay ng jeep papuntang bayan. Kasi nga itong lugar namin ay malayo. Malayo sa bayan at isa pa ay walang kalsada dati. Pero ngayon, meron na. Talagang ito ay na-develop na rin. Lahat ng uri ng sasakyan ay pwede nang pumunta rin dito. Ayan guys, sa gilid-gilid may mga tanim sila dyan. Okra, saka talong. Nakakatuwa lang kasi ganyan din dati yung ginagawa nung nanay at tatay ko, nagtatanim sa may gilid ng palayan. At maganda ang lupa talaga dyan. Kaya may mga baka din dito guys, Maganda ang lupa pag nagtanim. Talagang matataba yung lupa. Kaya maganda yung aanihin mo ng mga gulay. Kaya masarap tumira dito sa probinsya. Sana, no? Kung nung panahon ko ay ganito na to, hindi ako aalis dito. Dito na ako magpapabahay. Kasi noon, ang hirap walang kalsada. Nahirapan ako, lalo na may anak ko si Icy. Ay ang hirap bumili ng mga tulad ng mga tubig na purified kasi nga malayo. Kaya mahirap dito noon. Ito na guys yung sinasabi ko. Ito, daan na tayo sa barangay hall ng barangay Tukalin. At ito nga may mga sila dyan, sasakyan na pang barangay. Ito guys yun yung barangay hall ng barangay Tukalin sa Lopez, Quezon. Ayan. Yan yung kulay pink na yan. Sarado siya guys, pero iba-vlog ko rin yan sa part 2. Papasukin natin yung loob ng barangay hall na yan sa sunod na video ko. Kasi ang kapitan dito ay yung aking sister-in-law na si Ate Julie. Yun ay asawa ng aking kapatid na panganay na lalaki. Yun, siya ang kapitana dyan sa aming barangay.
At dito naman sa side na to, guys, ito naman ay meron ditong maliit na kapilya ng aming barangay. Ayan, tuwing meron din niya simbang gabi. Nagdadaos din sila tuwing December at lahat ng pag may misa, minimisahan din dito sa aming kapilya, maliit na kapilya dito sa aming barangay. Ayan, guys, may kapilya din kami naman, At yan, malapit na kami, guys, sa aming dating lugar. Dating pinagbahayan, pinagtayuan ng bahay. Ayan, dire-diretso na, guys, yan kalsada na yan, Naalala ko nung panahon noon, talaga noon, maliliit pa kami, elementary or high school na nga, o kahit hindi pa, tapos na nga ako Ang daan dito ay talaga maputik. Yung pag umulan, maputik siya. May mga puno dito ng duhat sa gilid. Ayan, guys, may mga dumaraan ng mga motor. Noon ay napakahirap talaga ng dito, pagpunta. Kaya hindi ka talaga magtsatsaga ka ng paglalakad kapag dito ka dati nakatira. Pero ngayon, hanggang dyan ang sasakyan, may mga tricycle na dyan pumupunta na bumabiyahe papuntang bayan or pabalik. Kaya hindi ka na mapapagod pang maglakad. Ito na, guys, yung aming lugar, pag tawid dito, meron ditong tinatawag na sapa. Hindi na lang makita kasi puro ng damo, pero pag tag-ulan at bumaha yan, mabubuhay na naman yung sapa na yan. Diyan. Yung sapa na yan ay maganda nung panahon namin. Kapag bumabaha ay talagang pinaglalabahan din dyan at naliligo. Yan, guys, itong lugar na to, sa may tapat ko na yan, yung lupa na yan sa harap, dyan dati nakatayo ang aming bahay nung ako'y elementary, high school, hanggang college. Yan, dyan. Yan yung bahay namin, yung tinuturo ko na yan. Diyan nakatayo ang aming bahay noon. Tapos nung ako ay umalis na, nagtrabaho na ako sa malaman ko ay nasira na siya. Nasira na yung bahay namin dyan, kaya wala na, hindi na naalagaan, sayang. Sana yun ay nakatayo pa ngayon kung hindi na pabayaan dati. Kasi ngayon mga nanay ko ay matatanda na. Ito namang na to, ang tawag namin dito ay salak. Guys, yung salak, yun ay yung daanan ng tubig papunta sa taniman ng palay. Alam nyo, guys, ang naggawa niyan ay yung tatay ko pa no panahon na yun. Kasi nga ganyan ginagawa niya para magkaroon ng maraming supply ng tubig mula doon sa sapa papunta sa taniman namin ng palay. Kasi yung taniman namin ng palay, yung diretsyo na rin yan. Yung ginawa na yan doon dati. Yan. At ito na yung lugar namin. At yung kapit namin na yan, yung nakikitang bahay na yan, yan yung bahay ng aking pamangkin. Sa kabila ay yung bahay ng aking kapatid. Ayan, guys. At dito rin, pumasyal din kami dito sa kalapit barangay namin na isang pasyalan. Ang tawag yan ay Marsland. Yan naman ay located dito sa barangay ng La Laguna, Lopez, Quezon. Sumaglit din kami dyan ng aking kapatid kasi mas maganda yung dito, malapit tayo sa lake. Ayan. Ayan yung lugar nila. Ang ganda rin. Kasi marami na rin pumapasyal dito, guys, na mga may nagtatambay, nagpapalamig lang dyan, nakaupo kasi nga maganda yung place. Presko at talagang ikaw ay yung kung gusto mo ng katahimikan, peaceful, pwede ka dito. Ayan. Ayan, guys. Umakyat-akyat pa ako, guys. Sa may papunta yan sa CR nila. Mag-CR sana ako dyan. Pero nag-video-video na lang muna. Ayan. Yan ang lugar dito sa barangay ng La Laguna. Tinatawag na Marsland. Kaya kung kayo ay papunta ng Pantang dito sa amin, sa Lopez, Quezon, pasyal kayo dyan, guys. Maganda naman dyan. Para marating ninyo yung